Araw-araw, gumagawa tayo ng mga desisyon. Madalas, hindi lang natin namamalayan. Mula sa simpleng tanong na ano ang kakainin ko? Hanggang sa mas seryosong tanong na ano ang gusto kong mangyari sa buhay? Ang pagdidesisyon ay bahagi na ng buhay ng tao. Ayon sa mga nagsipag-aral sa psikolohiya, ang isang adult ay nakagagawa ng humigit kumulang 35,000 na desisyon sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin, halos isang desisyon sa bawat 2 segundo. Malaki man o maliit, bawat pagpapasya ay may kaakibat na epekto. Ang decision making ay ang proseso ng pagsusuri ng mga pagpipilian, pag-iisip sa posibleng magiging kahihinatnan at pagpili ng pinakamainam na aksyon. Hindi ito basta panghuhula. Isa itong pinag-isipang hakbang na huhubog sa ating kinabukasan. Nagsisimula ang tamang desisyon sa malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Maaari itong maliit tulad ng pagpapasya kung saan pupunta, o kaya'y malaki, pagpili ng kurso, trabaho o direksyong tatahakin sa buhay. Kung malinaw ang problema, mas malinaw ang magiging pasya. Kasunod nito, ang pangangalap ng mga impormasyon mula sa pananaliksik, payo ng iba at sariling karanasan. Pagkatapos, kailangang timbangin ang bawat opsyon. Ano ang pakinabang? Ano ang posibleng kapalit? Dito pumapasok ang emosyon at paniniwala. Minsan, gabay, minsan, hadlang, lalo na kapag mas pinipili nating paniwalaan ang gusto na nating paniwalaan. Kapag nakapagdesisyon na, panahon na upang isakatuparan ito. At pagkatapos ng lahat, mahalagang suriin ang naging resulta. Ano ang natutunan? Ano ang maaaring gawin ng mas mabuti? Dahil kahit ang maling desisyon, kung pag-aaralan, ay nagiging gabay sa mas tamang pagpapasya sa hinaharap. Sa huli, ang bawat desisyon, gaano man ito kaliit, ay hakbang patungo sa kung ano ang kalagayang gusto nating marating. Dahil ang buhay ay hinuhubog ng ating mga pinipili. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? Naisip na po ba ninyo kung gaano kayo karaming beses nagpapasya o gumagawa po ng desisyon sa isang araw? At ano kaya ang pinaka-major na desisyon na nagawa na po ninyo? Yan po ang ating tatalakayin, kasama po ang kapatid na Vic Sandoval dito po sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Vic, gaya nung ating napanood, napakarami pala ang nagagawa pong desisyon ng tao sa loob po ng 24 oras o isang araw. At para po sa kabatiran ng aming mga taga-subaybay, kapag gumagawa po ng desisyon ng tao ay 3 po ang maaaring mangyari. Una, makagawa po siya ng tamang desisyon. Yun po ang maganda, yun po ang mabuti, at yun po ang kapaki-pakinabang, hindi po ba? Ang isa naman ay ang makagawa ang tao ng maling desisyon, na ito po ang pinakaiiwasan po ng lahat. Kapatid na Vic, yung ikatlo, ano po ba ang isa pang desisyon na maaaring magawa po ng tao? Yung ang tao'y makagawa, kapatid na Jerry, ng hindi lang ng maling desisyon, kundi ng masamang desisyon. Kailan po ba nagiging masama ang desisyon po ng isang tao? Pagka nalalaman na ng tao yung pagbabatayang detalye, alam na niya yung tama at yung matwid, yung mabuti, hindi pa rin niya ginawa at ang pinili pa rin niya yung kanya sariling gusto, yun nga, nakagagawa siya ng masamang desisyon. Meron po kasing tao o sitwasyong ganito, kapatid na Vic. Sa kabila po ng pag-iingat ng tao sa pagpapasya o pagdidesisyon, humahantong pa rin ang tao sa bandang huli sa kasawian
sa kapahamakan. Bakit po kaya mayroong mga tao na kahit po nag-iingat sila sa pagdi-decide o pagpapasya, sa bandang huli ay nagkakamali pa rin po sila? Babasahin natin, kapatid na Jerry, ang kasagutan dyan po sa Kawikaan 16:25. Ganito ang ating mababasa. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Dito po, mga kaibigan, sa talatang binasa natin ay makikita natin kung gaano kalimitado lang ang magagawa ng tao, sapagkat ang sabi nga rito, may daan na tila matuwid sa isang tao. Pagka sinabi pong tila matwid, talaga bang matwid pong daan yun? Hindi. Parang matuwid lang. Sa ibang salin nga ay mukhang matuwid lang. Sapagkat sabi ng Biblia, mga kaibigan, ang dulo ang wika nun ay kamatayan. Kaya may mga tao, hindi man niya gustuhin, pero ang nagiging lundo ay nakapagpapasya siya na nagbubunga sa kanya ng kapahamakan dahil nga limitado kakayahan niya. Bukod po doon sa pansariling akala ng tao o panukat niya na para sa kanya'y tama, ano pa ang nakaka-impluwensya po sa tao? Kaya may mga taong nahuhulog po sa maling pagpapasya. Ipinaliwanag yan, kapatid na Jerry, ni Apostol Pablo, dito sa Roma 12:2, tumigil na kayo sa paggagaya sa mga mithiin at mga opinyon ng kultura sa paligid ninyo. Sa halip ay magpanibagong kalooban kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa lubos na pagpapabuti kung paano kayo mag-isip. Ito ang magpapalakas sa inyo upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Samantalang namumuhay kayo ng magandang buhay na kasiyasiya at sakdal sa paningin niya. Kapatid na Jerry, kung napansin ng ating mga mahal na taga-subaybay, kaya may mga nahuhulog po sa pagkakamali, sa pagpapasya, sapagkat nanggaya sila o kaya naimpluwensyahan ng mga opinyon at kultura na nasa kanilang kapaligiran na labag naman sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya namali. Opo. Ang nangyayari kasi, mali yung ginaya, namamali rin po yung nanggaya. At yung maling ginaya na naka-influence sa kanila, ginamit sa pagdidesisyon. Kaya nagkamali. Opo, mali rin yung desisyon. Hindi nga ba totoo po yan, mga mahal naming taga-subaybay? Hindi nga ba't ang desisyon po ng iba ay bunga lang po ng panggagaya? Bunga lang ng pakikibagay sa kanyang kapwa? Halimbawa, kung mo yun ang nakikita at nababasa nilang ginagawa ng iba, mas marami po ang pumapabor. Halimbawa, sa isang opinion o kaya yung tinatawag pong trending. Yun na po ang pinaniniwalaan at ginagawa na rin po. Kaya nga ang ilan po ay napapahamak dahil po sa pasyang ang higit na pinaiiral ay ang pakikibagay po sa kapwa at hindi kung ano po yung tamang desisyon. Kapatid na Vic, papaano po makaiiwas ang tao sa ganyan pong pagkakamali? Yan marahil ang inaabangan ng ating mga mahal na televiewers, mga kaibigan. Alinsunod po sa talatang binasa natin, ang sabi ng Apostol Pablo, mariin dapat ang wika kayong tumigil na sa panggagaya. Kundi ang sabi niya, ang kailangan gawin ninyo ay unawain kung ano ang kalooban ng Diyos, samantalang namumuhay tayo ng magandang buhay na kasiyasiya at sakdal sa paningin ng Diyos. Talagang para ang tao, kapatid na Jerry, magkaroon ng mabuting buhay, maging kasiyasiya siya sa paningin ng Diyos, ang pairalin niya, ang paghariin niya sa buhay niya, yung mga kalooban o mga aral ng Panginoon Diyos. Yung binanggit nyo yan, kapatid na Vic, ang ipaglingkod po natin. Mayroon bang mababasa po sa Biblia na pangyayari na kaya po napahamak ang pinairal po sa kanilang pagdi-decide o paggawa ng desisyon, hindi po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ang babasahin natin, kapatid na Jerry, ay maaaring pamilyar sa ating mga taga-subaybay. Itong talatang babasahin natin sa Genesis 3:1 hanggang 5. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Kapatid na Jerry, ang ahas na tinutukoy dito batay sa Apokalipsis 12:9 ay si Satanas. Apo. Tuloy natin. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Yung Satanas ay nagtanong, kapatid na Jerry, sa unang nilalang ng Diyos sa tao. Ano ang sagot ng babae? Tuloy natin. Tumugon ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon,
Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong yon, mamamatay kami. Ipinapapasin natin, kapatid na Jerry, sa ating mga taga-subaybay na opo. malinaw na alam ng babae ang batas ng Diyos, ang utos ng Diyos sa kanila, tungkol dito sa ipinagbabawal ng Diyos na pagkain ng bunga ng punong kahoy na nando sa gitna ng halamanan. Apo, at yung kalooban ng Diyos, yun ang dapat gamitin sa pagdidesisyon. Di po ba, kapatid Malinaw na sa Vic? kanila yun eh. Apo. Pero ituloy natin, mga kaibigan. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. So dito, kapatid na Jerry, mapapansin natin, iba ang sinasabi nitong si Satanas kaysa sinasabi ng Panginoon Diyos doon sa unang mag-asawa. Kaya, mga kaibigan, ano kaya ang naging resulta nitong panunukso ni Satanas doon sa mag-asawa? Ang babasahin natin ay nakasulat dito sa Genesis 3:6, dito po sa isang salin, ganito ang ating mababasa. Tinignan ng babae ang bunga. Nakita niya na mabuti itong kanin. At inakala niya na magiging mabuti na malaman ang mabuti at masama. Kaya kumuha siya ng ilang bunga at kumain nito. Nagbigay siya ng ilan sa asawa niya, nakasama niya at kumain siya. Kung napansin, kapatid na Jerry, ng ating mga taga-subaybay sa binasa natin, hindi nanindigan yung mag-asawa sa utos ng Diyos eh. Opo. Na-impluensyahan nung sinabi na Satanas na kasinungalingan. Opo. At kapatid na Vic, ipinapapansin din natin na bagamat may iniaalok po ang Diyos na dapat gamiting batayan sa pagdidesisyon, pinalitan po yun ni Satanas. At yung ipinalit na ni Satanas, yun na ang ginamit na batayan ng mag-asawa. Kaya hindi lang siya nakagawa ng maling pagpapasya, kundi ang nagawa niya ay masamang pasya o masamang desisyon. Kaya mga kaibigan, dahil sa nakagawa ng masamang pasya ang mag-asawa, ang mga unang tao, alam na po natin ang kanilang naging kinasapitan. Pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden, isinumpang maghihirap sa panganganak ang babae, isinumpa rin na sa pawis ng mukha'y kakain ng tao o kailangan munang paghirapan ang kanilang ikabubuhay. At ang lalong mabigat, itinakdang babalik ang tao sa alabok na kanyang pinagmulan sa mga dirbaga, nagkaroon ng tao ng kamatayan. Ano po ang aral na dapat pong matutunan ng lahat po ng tao sa pangyayaring yan sa unang mag-asawa? Mga kaibigan, kailangan po natin talagang maging maingat sa ating gagawing pagdidesisyon o sa pagpapasya. Sapagkat pagka tayo ay nagkamali o nakagawa ng masamang pagdesisyon, mapapahamak tayo. Hindi yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos eh. Higit sa lahat, sa ano hindi dapat magkamali po ang tao ng decision making? Sa kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos o sa kanyang pagrelihiyon. Ang katunayan niyan, ibabasahin natin dito po sa Jeremias 6:16 at 19. Pakinggan natin. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tumindig kayo sa mga sangandaan at magmasid. Magtanong kayo tungkol sa mga dating landas. Itanong ninyo kung saan ang mabuting daan at siya ninyong lakaran. At doon ninyo masusumpungan ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ngunit sinasabi ninyo, hindi kami lalakad doon. Makinig ka o daigdig. Ang bayang ito ay padadalhan ko ng kapahamakan, ang bunga ng kanilang mga pakana. Pagkat hindi sila nakinig sa aking mga salita at tinanggihan nila ang aking kautusan. Ito dapat masunod ng tao, kapatid na Jerry. Apo. Ang sabi rito, tumindig kayo sa mga sangandaan at magmasid. Magtanong kayo tungkol sa mga dating landas. Itanong ninyo kung saan ang mabuting daan. Hindi sinabing lahat ng daan pwedeng daan, kapatid na Jerry. Opo. Sa makatwid, mga mahal po naming kaibigan, inuutusan po ang tao na magsuri tungkol po sa pagrelihiyon. Kasi ang sabi po, magtanong at magmasid kung nasaan po yung mabuting daan. Sa saling magandang balita Biblia ay pinakamabuting daan ang tinutukoy po eh. Pagka nasumpungan na po yung pinakamabuting daan, ano po ang dapat gawin, kapatid? Abay, sabi ng ating binasa, sabi ng Diyos, sa ang wika ninyong lakaran. Sa makatwid, decision making po yan, mga mahal po naming kaibigan. Ano ang katunayang tama po ang naging desisyon o pasya
pagka lumakad po doon sa pinakamabuting daan. Ipinapapansin natin, kapatid na Jerry, yung binanggit sa talata. Ang sabi doon, doon ninyo masusumpungan ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang katumbas lang nito, kapatid na Jerry, magtatamo ang tao ng kaligtasan. Sa kabilang dako, ano naman ang katunayan na mali po yung desisyon na ginawa pag hindi po lumakad yan sa pinakamabuting daan. Nagpa siya rin kaya lang maling pa siya. Ang totoo, Opo. hindi lang maling pa siya, masamang pa siya. Sapagkat malinaw yung utos ng Diyos na lumakad sila doon sa pinakamabuting daan. Ang sabi naman ng iba, hindi kami lalakad doon. Kaya ang sabi po at ang pasya ng Panginoon Diyos, ang bayang ito anya ay padadalhan ko ng kapahamakan. Ang bunga ng kanilang mga pakana sapagkat hindi anya sila nakinig sa aking mga salita at ng katumbas doon ay tinanggihan nila ang kanyang mga kautusan. Mga mahal po naming kaibigan, sa puntong ito ay nais po naming ipapansin po sa inyo. Alin po ang gusto nating mangyari po sa atin? Ang makasumpong tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa o ang maging hantungan po natin ay kapahamakan dahil nagkamali tayo ng desisyon? Wala naman po sigurong pipili, kapatid na Vic, na siya po ay mapapahamak. Subalit, inuulit po namin sa inyo, para ito ay matupad sa atin, makasumpong tayo ng kapahingahan ng ating kaluluwa, ay kailangan po nating sundin ang utos ng Diyos. Kailangan lumakad tayo sa mabuting daan na magdadala sa atin sa kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kapatid na Vic, yan ngayon ang ating liwanagin. Alin po ang pinakamabuting daan na doon dapat dumaan ang tao para makasumpong ng kapahingahan po ng kaluluwa at ano po ang katumbas nung sinabing makakasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa? Ang pagtuturo mismo ng ating Panginoon Jesucristo ang ating ipaglilingkod sa ating mga kaibigan, dito po sa Juan 17 ng Magandang Balita Biblia at mamaya ay sa talatang 9 ng Revised English Bible, ay ganito ang ating mababasa. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ipinapapansin po namin sa inyo ang pahayag mismo ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Paano po ang pagdaan sa ating Panginoong Kristo na siya pong pinakamabuting daan? Naroon din sa talata, kapatid na Jerry, ang sabi ron ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko o sa pamamagitan ng Panginoon Kristo ay maliligtas. Kaya lang, kapatid na Vic, paano yung sinasabi po ng iba? Kami anya, ginawa na namin yan Dumaan na kami sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, may relihiyon na kami. Ang sabi pa nga ng iba, lahat naman ng pagpasok ng tao sa iba't ibang relihiyon ay pagpasok daw yan kay Kristo. Ano po tugon natin dyan? Pagka hindi ayon sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia, opinion lang yun. Mamamali tao. Pero mga kaibigan, pagka ang ating sinangguni mga katotohanan nakasulat sa Biblia, ang sabi ron ang pagdaan kay Kristo sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng kawan. Kaya ang mga dumaan sa ating Panginoon Kristo, ang mga tunay na nakadaan sa Kanya, ay nasa loob na ng kawan. Ano ang katunayang hindi po nagkamali ang tao sa pagpasok sa kawan? Nilino ng ating Panginoon Kristo ang matatamo ng mga nasa loob ng kawan. Ang sabi, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga mahal po naming kaibigan, kapag sinabi pong maliligtas po ang tao, hindi po siya nagkamali po ng desisyon. Sapagkat kung nagkamali ng desisyon, hindi po siya maliligtas. Kaya ang mga tao na hindi po nagkamali ng pagdidesisyon sa pag-anib sa isang relihiyon ay ang mga taong umanib po o pumasok sa loob po ng kawan. Kapatid na Vic, alin po ba ang kawan na tinutukoy? Ang sasagot sa atin naman si Apostol Pablo dito po sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa Gawa 20:28, dito po sa isang salin ng Biblia, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, hindi po ito nakabatay sa opinyon.
Ito ay hindi natin sariling turo, kapatid na Jerry. Ang binasa natin ay pagtuturo mismo ng Apostol Pablo na pinatutunayan niya ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya kapatid na Jerry, ang katumbas nung sinabi ng ating Panginoon Kristo na ang sino mang taong pumasok sa Kanya sa loob ng kawan, ang katumbas, pumasok sa Iglesia ni Kristo at yun ang maliligtas. Sa makatwid, kapatid na Vic, ang mga taong umanib po o pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo, sila ang mga taong ang nagawa ay tama pong pagdidesisyon. Mga mahal po naming kaibigan, narito po ang ilan sa kanila, panoorin po natin ito. Tuloy-tuloy lang po yung samba ko, yung mga aral po sa atin na yun po yung nagpatibay sa akin ng loob na kaya ko yun, kailangan kong gawin yun dahil yun po ang gusto ko talaga sa pamilya namin na maging tapat po sa Kanya. Ich möchte, dass meine Kinder so aufwachsen wie die Kinder in der Kirche Christi. Wini-welcome po nila ako as kakilala po nila na matagal na. Man wollte auch ein Teil dazu sein. Man möchte natürlich auch die Errettung erhalten. War, dass ich dann verstanden habe, okay, ich weiß jetzt, wieso die Leute anfangen zu weinen und warum das so emotional ist, weil man sich einfach komplett öffnet. Ich gesagt habe, okay, hier bin ich richtig. Mama, Hanja und ich sind wieder vereint. Wir erfüllen das, was Gott von uns verlangt. So schön war es, dass Mama und Del sich auch damals schon entschlossen haben, sich zu taufen. Und Nung mataupe po kami lahat, parang alam na po namin yung buhay na patutunguhan po namin. war das so ein Frieden. Masaya ako, parang yung mga ang dami kong naging kasalanan na binuhusan ng tubig na nawala. Ito na, malapit na ako sa Diyos. Das war eines der schönsten Momente. Das war wie eine Umarmung von Gott. Mas magaang po yung buhay namin. Kaya sa bawat problema po talaga, lagi po kami nananalangin. Und jetzt, umso mehr wir zum Worship Service gehen, umso besser wird unsere Beziehung. Meron po akong pinangahawakan sa buhay ko po na meron po akong Diyos amang nilalapitan. Meron po akong pag-asa sa buhay. Ngayon tama na yung pinupuntahan ko, hindi na ako naliligaw. Es fühlt sich alles richtig an. Der Glaube, der wird immer stärker. Mit der Kirchenverwaltung kann man sich darauf verlassen, okay, es wird alles gut gehen. Auch wenn irgendwas Schwieriges im Leben oder bei uns in der Familie los ist, wissen wir sind nicht alleine. Gott ist da. Ohne Glauben funktioniert es nicht, zu Gott nicht und das brauchst du. Ich bin so glücklich, ein Mitglied zu sein. Ich würde es am liebsten rausschreien. Mga mahal po naming kaibigan, ang napanood po ninyo ay ilan lamang po sa napakarami pong nagdesisyon na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katulad po ng ating tinatalakay, ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo ang ikaliligtas po ng tao. Tiyak na kayo man ay naghahangad po na maligtas. Pero may isa pang desisyon kayong dapat pong isagawa para yan po ay magkaroon ng katuparan. Yun po ay ang pagpasok sa kawan o pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Subalit kapatid na Vic, hindi po lingid sa ating kaalaman na sa pagpapasya po ng tao na umanib po siya sa loob ng Iglesia ni Cristo, na yun po ang tamang pagpapasya, di ba? May iba't ibang concerns. Halimbawa po, yung iba ay nag-aalangan sila, baka mayroon sa kanilang pumigil na kamag-anak,
baka may magalit sa kanila o umusig. Ang iba naman, matagal na ako dito sa dati kong relihiyon. Komportable na sila doon sa kanilang Opo. relihiyong kinagisnan. Nasanay na po ako rito. Pagkatapos, magdi-decide ako ngayon na aanib ako sa Iglesia ni Cristo. Kasi yung magpalit ng relihiyon, kapatid na Jerry, may ituturing ng isang major decision yan Opo. Pero mga kaibigan, hayaan nating gabayan tayo ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Dito po sa Kawikaan 3:5 hanggang 6 ay ganito ang ating mababasa. Lubos kang magtiwala sa Panginoon at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa bawat paghakbang mo, isipin mo ang tungkol sa nais niya at tutulungan kanyang lakaran ang tamang daan. Mga kaibigan, mararamdaman natin dito po sa mga talatang binasa natin ang napakalaking hangarin ng Diyos na tayo gabayan sa pagpapasya, lalo na nang may kinalaman sa paglilingkod sa Kanya. Kaya hindi magkakamali ang tao, kapatid na Jerry, sa pagpapasya dahil sa tulong at gabay ng Panginoon Diyos sa Kanya. Mga mahal po naming kaibigan, sana po ay natulungan namin kayo sa pamamagitan po ng episode na ito upang magawa po ang tamang pagpapasya tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos upang matupad po sa ating lahat ang hangarin ng ating Panginoong Diyos gaya ng nakasulat po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang lahat ng tao ay mga kaalam ng katotohanan at mga ligtas. Bago tayo maghiwa-hiwalay, inanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami, Ama, sa patnubay po na ginagawa mo sa aming pag-aaral. Amen. Loobin mo po nawa, gaya ng lagi naming ipinagmamakaawa sa iyo, ang programang ito ay makatulong po upang marami pang tao ang magbalik loob po sa iyo. Amen. Makapagdesisyon po ng tama. Ikaw ang sambahin at paglingkuran. Opo. Ikaw na tunay na Diyos na magbibigay po ng kaligtasan. Amen. Hinihiling din namin, lagi mo pong ingatan ang aming pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, Amen. ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Hinihiling na po namin ang lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.